Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naroon, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Yun pong naglabas po ngayon. Hindi po nilalabas yung sa nagpa-interview po itong taga Okta Search. Nakakadalawa na po itong Okta Search na nauuna po yung press release nila bago nila mailabas yung kung ano yung survey, no. Nagpahayag po 'to sa isang TV show, no, yung hindi ko alam kung anong papel nito sa isang ano. Ito pong One News PH ang may pamagat po, Senator Raffy emerged as winner versus Sara in 3 surveys. At tinatambakan daw po ni Raffy Tulfo. Yung 3 surveys na yun, hindi po nila nilalabas. Ngayon po nila nilabas. Ngayon po nila nilabas yung resulta. Pagkatapos po nitong kontrobersya na may manifesto na po yung mga sundalo laban dito kay Senator Raffy Tulfo, no? Nakakadalawa na po itong Okta Search. Parang alam na natin kung saan po patungo to, no? Ito po, katulad ng sinasabi natin, marami pong sumusulpot na mga survey company na nawawala po yan after ng 1 or 2 elections, no? Create lang yung mga yan. Kaya sabi naman sa inyo, SWS lang tsaka Pulse Asia yung karapat-dapat na paniwalaan sa tagal. Hindi po dahil sa ano, kasi wala pang Duterte, may SWS na, tsaka wala pa pong presidenteng Duterte, may SWS na, tsaka Pulse Asia. Ito pong Okta Search, bagong-bago lang po to. Na-create to, alam ko, pandemya lang natin nakilala to. Akala ko nga, tungkol lang sa pandemya yung ginagawa niyan. Pero napupuna po natin, no? Parang alam nyo na kung bakit sila create. Sila ng tanghere. na, nakakatawa no? Na medyo nakakabigla. Na nilalabas nila yan. Nilabas nila yan pagkatapos na maging controversial si Senator Tulfo. Tapos, nagsalita rin yung kapatid na si Mon Tulfo, pati si Erwin at saka si Raffy Tulfo na tungkol po sa hindi pagtakbo ni Senator Raffy Tulfo sa 2028. Pero iba yung sinasabi ni Senator Tulfo na tanggalin daw siya, no? Tanggalin daw siya sa mga survey. Kakaiba po yung mga reaction nila. Mukhang may pinaniniwalaan sila. Mamaya po susuriin po natin kung bakit po sila ganyan mag-isip, no? Panay analysis po tayo ngayon. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Kahapon po, naglabas po tayo ng sama ng loob dahil may napanood po tayong video, no? Ito po, para po sa kaalaman ng lahat. Ako po naniniwala ako sa sinasabi ko eh. Kahapon po, masama loob natin kasi nakita natin yung video na tila lumalabas dun sa video na inisnab po si Sara Duterte, hindi po kinamayan, no? Tapos parang iniinsulto pa. Nung nakita ko po, dahil po rin sa ating mga viewers, nagpasa po sa akin ng nagpasa po sa akin ng video. Hindi po pala bago yun, no? Yung pala ay video yan noong 2022 pa. No? Ako po, pag nagkakamali po ako, umaamin po ako eh. Biktima tayo ng hindi naman matatawag yung pinakita lang po yung parang hindi po kinamayan si BP Sara Duterte. Sabi ko, kahapon may nag ano eh. Ano ba yung binubura? Kulang kayo, baka wala naman sinasabing masama eh. Huwag muna kayong bura ng bura. Okay. Ito po,
yung video po kahapon na nag-react ako na parang ang sama-sama ng loob kasi inisnab ni Pangulong Marcos si VP Sara Duterte. May nag-react po kahapon, sabi, splice yung video na pinagre-reactan mo. Eh di ganito po yung sinabi ko, kung splice yan, sabi ko, ipakita nyo lang. Simple lang naman eh. Aamin naman ako. Ipakita nyo yung hindi splice. Kasi ginawa na yan ni ano eh. Ginawa na ni BP Leni Robredo dati na sinabi niya yung 6 times 40 ay 60 times 4 equals 1,600. 60 times 4 ba? 4 times 40, no? 4 times 40 equals 1,600. Tapos, nung tinatanong sa kanya, sinabi niya splice. Di sabi ko, di pakita mo yung hindi splice. Okay, nakita ko na po yung hindi splice at ako po ay humihingi ng paumanin sa inyo. Talagang totoo po na yun ay hindi po kasi wala pong biyahe. Hindi po bumiyahe kahapon si Pangulong Marcos. Narito po siya ngayon di ba? Narito siya sa Pilipinas. So, yung inaakala ko na papunta na siya na US, na ito ay bago papunta na US, tapos garapala na hindi man lang kinamayan. Pag napanood nyo po yung buong video, sa bandang unahan po, makikita nyo po close pa si First Lady Araneta Marcos tsaka si Vice President. So biktima po tayo. Aaminin natin bakit hindi po natin aminin kasi po ayaw natin ng ganyan labanan, no? Hindi ako nagpapalusot, gago ka pala eh. Umaamin nga ako nagkamali eh. Yan yung problema sa inyo eh. Ako lang yata ang umaamin na mali eh. Ako lang yata umaamin na biktima eh, di ba? So yan yung sinasabi ko sa inyo na marami nagpapadala sa akin ng mga video. Panapanood ko. At kinulang po ako ng pagsusuri. Kung ayaw nyong umaamin na alam nyo, ano yan eh, yung kumbaga sinabi ko yan kagapon. Alam nyo, ang salita sa akin importante. Eh di kung splice video yan, di pakita nyo lang yung buo. Di ba? Ganun yung sinabi ko. Pag pinakita nyo yung buo, o di aamin naman ako na, ay putya, biktima ako ng na biktima ako. Kung masama po sa inyo yan, yung gusto ko nyo, yung pangatawanan ko na lang, no? Na kahit nagkamali ka na, actually, biktima tayo, no? Nang mapanloko na to para sira. Hindi po kami ganun makipaglaban eh. No? Hindi po kami ganun makipaglaban. Kami po, nakikipaglaban po kami ng parehas, no? Yan po yung sinasabi namin, no? Ngayon, kung masama po ang loob nyo at ako'y umaamin na ako'y nabiktima nitong mga nag-splice video, wala tayong magagawa. Pero pinapaliwanag ko po sa inyo na ito po ay 2022 pa yung video na yan. Ginawa po yan para manggalit, no? Hindi po tayo ganyan. Yung kulto ni Digong, hindi po tayo ganyan na kahit hindi totoo ay pangangatawanan na natin. Yun lang po yun, no? Pwede ko na nga hindi discuss to di ba? Pwede po, kaya lang hindi ako ganun eh. Sinabi ko na kung splice yan, di pakita lang yung buo. Nakita ko yung buo. Ay, tama nga naman. Ganun lang po yun, no? Aamin ka kasi biktima ka eh. Ang dami po, yun po yung sinasabi ko sa inyo na naglipa na po yung mga fake news videos. No? At hindi po natin kinakailangan kung nabiktima ka ng fake news, na-realize mo ng fake news pala, kinakailangan mo sabihin. Kinakailangan mo sabihin. So mamaya po pagkatapos nito, para lang po sa kabatiran ng lahat, buburahin ko na po yun. At least, humihingi po ako ng paumanin sa mga, hindi po ako humihingi ng paumanin kung kanino, sa inyo po. Kasi ayoko ng laban na nagpe-fake news tayo, no? Ayoko ng laban na magpe-fake news ka para lang siraan yung kalaban natin. Hindi po tayo ganun.
Okay? So maraming salamat po sa nakaunawa. Kung hindi po niyo maunawaan 'yon at tingin niyo po ay palusot, di bakit pa po kayo narito? Pwede naman po kayong lumabas na. Okay, siyempre gusto niyo, interesado rin kayo sa mga point of view natin. Maganda po yung ano yan po yung sinasabi natin. Ito pong, hindi, hayaan nyo lang muna sila. Ito pong mga, kasi yung bastos lang. Okay. Ito na po. Binabanata naman natin yung mga Marcoses pero hindi po sa mga fake na ganyan. Yan lang naman po, no? Babanata natin sila sa kanilang mga maling ginagawa pero hindi po dun sa tayo na nga na fake. Pangangatawanan pa natin, no? Kaya mapapansin nyo po, maingat po tayo riyan sa mga pagbabalita ng yung source natin ay hindi natin pinagkakatiwalaan. Na biktima po tayo, hindi natin sinuri gaano. Fault ko 'yun. Kaya humihingi po ako ng pamunin. Okay, punta na po tayo rito sa nasuri ko na. Okay. Ito po, alam naman natin na may manifesto, di ba? May manifesto po against Rapi Tulfo, yung mga sundalo po. Pinalalabas po nila, nilalantad po nila, sinite po nila yung halimbawa na si Rapi Tulfo kung anong uri siya ng future leader kung iboboto natin, no. Actually hindi naman natin nililihim 'yan. Marami ng instances na saksihan natin 'yan sa Senado kung paano po siya mag-treat yung masyadong mas mabilis yung bibig ni Senator Rapi Tulfo, no, at marami po siya nasasaktan. Kasama isa na po to, yung pamilya nito. Ako na magtatanggal sa kanya kasi hindi siya makaintindi. Hindi niya maintindihan na hindi ako nagpapalusot. Kung nagpalusot ako, hindi pwede ko na nga to hindi i-discuss di ba? Makukulit tong mga to. Ako po nagkusa po ako nito. No? Nagkusa po akong kasi ako na-realize ko na may mali ako, naniwala ako dun sa splice. Yun po yun. Hindi po galing sa inyo to. Marunong po ako magkusa. Kung hindi nyo po maunawaan yan at sinasabi nyo pa rin palusot, dapat hindi na ako nagsalita. No? Ganun lang po yun. Anyways, balik po tayo rito. Alam na po natin yan, may manifesto. No? Alam na po natin, hindi po nililihim ng mga sundalo yan na kaya sila nagmanifesto para talagang ayaw nila ng ganitong leadership kay Rapi Tulfo. Tapos, alam din natin, nagsalita po si Erwin Tulfo na hindi tatakbo si Rapi Tulfo pag presidente, no? Nagsalita po siya. Tapos si Ramon Tulfo naman, nagsalita rin po, ang sinabi, yung ano na lang hindi na natin kasi mahaba yung mga sinabi nila, yung kung ano na lang yung pinaka-sustansya. Sinabi rin po ni Ramon Tulfo na napagkasunduan ng kanilang pamilya na si Rapi Tulfo ay hindi natatakbo na presidente. Okay. Tapos si Rapi Tulfo ngayon lang nire-request niya sa mga polling bodies na tanggalin na siya sa mga pagpipilian for presidentiable. Okay. So ano po yung ibig sabihin? Ano po yung ibig sabihin nung pahayag na to ng mga Tulfo, no? Una, nakita po nila, nag-aaral din, marurunong din sa politika. Nakita nila na yung pag ikaw yung frontliner ikaw yung nangunguna sa mga eleksyon, nasa yung sentro ng banat Kaya si VP Sara Duterte, siya yung pinupugpog ng banat, no? Marurunong niya, mga ano po sila matagal na sila sa media. Nakita na po nila to, yung trend, na kung sino po yung nangunguna lagi sa survey, siya po yung sentro na binabanatan. Gusto po nilang iligtas
si Raffy Tulfo mula po sa unintended na banat, no? Kasi babanatan lang yan. Na katunayan, yan po yung pinahayag dito sa sagot ni Raffy Tulfo sa manifesto, no? Magbasa lang po tayo ng konti. Dito lang po, ito. It has come to our office that I spliced video of Senator Raffy Tulfo, etc., etc. Oh, yun katwiran niya, in-splice lang daw yun. Pero sa totoo lang, okay. Meron kasi sinasabi dito na ito. The video involves a deceased member yan. The said old video suspiciously came out after the release of surveys for the 2028 presidential election, which afterwards was followed by a manifesto of criticizing Senator Tulfo's treatment of men in uniform assigned by retired soldiers. Okay. So, nire-recognize nila na yung manifesto tapos yung na ito ay reaction to o parang pamumulitika, no? Kasi dinagdag nila to eh. So napag-usapan ng pamilya nila, na-realize nila, teka muna, dahil frontliner ba? Nawala talaga sa isip ko na ikaw ay nangunguna sa mga survey, babakbakan ka. At ito'y bahagi ng, ganun po yung palusot nila dito sa manifesto, ganun po yung palusot nila. Ginagawa nila na ito, kaya ako binabanatan, pinipresent yung mga lumang mga videos na nagtawag siya ng duwag yung sundalo na nagkataon na namatay sa labanan, frontrunner. Thank you very much. Dahil frontrunner, ako, inilabas tong mga videos na to, no? Para masiraan ako dahil ako yung frontrunner eh. Tapos, kasunod niyan, itong manifesto ng mga sundalo na nagtataka ko na bakit nagiging politicized yung mga dating sundalo. Ayan. Hindi po sa iyo naging politicized yan. Kung mapapansin po natin, may nauna ng manifesto. No? Wala po tayong magagawa. Nakakita po sila eh. No? Wala po tayong magagawa na hindi po yan first time na gumawa sila ng manifesto. Kung matatandaan nyo, nagmanifesto din po sila yung mga retired generals pa ang tawag, retired generals. Dito po sa nung pinakulong sila Badoy at saka si Ka Eric. Okay. Yun naman pala eh. Fake news pala ako eh. Gigil na gigil kayo sa akin ha. Sikat na sikat ba ako sa grupo nyo? Ako ba lagi yung pinag-uusapan? Okay. Dito na tayo kay Tulfo na. Hindi na kayo uso. Si Tulfo na ang kalaban namin. Kaya, napagkasunduan ng magkakapatid na maglabas ng posisyon na hindi tatakbo si Tulfo. Ang problema, kalaban yung mga Duterte. No? Ang una pong gumamit niya na hindi ako tatakbo para hindi mabanatan mga Duterte, no? Hindi niyo po pwedeng gamitin yung estilo na yan. Aminado naman kaming mga Duterte supporters, malahin yung ano yan, no? Diskarte ni Tatay Digong, no? Malahin nyo eh. Kasi wala pa pong nakaisip, lahat po nag-iisip na sila ay tatakbo. Lahat po nag-iisip na magpahiwatig ng maaga pa na sila ay tatakbo, no? Lahat 'yan nagpapahiwatig. Tanging si Pangulong Duterte lang ang nagsabi na hindi siya tatakbo, na nanalo. Diskarte po ng mga Duterte 'yan. Hindi niyo po pwedeng gamitin laban sa isang Duterte yung diskarteng pinauso ni Pangulong Duterte. Alam naman namin eh, di ba?
sinasabi ko nga rito, dito sa channel natin, no? O mga dilawan, simulan nyo na. Alam kasi natin eh. Alam natin na pag ikaw front runner ka, expect mo yan na babanatan ka. No? Magsisimula ng... At ito, hindi po yan hindi po yan na bago. Ine-expect natin yan na merong bibira ng ganyan. Eh kung hindi nyo po, hindi naman kayo tumakbo kayo ng senador eh. Tumakbo si Erwin ng congressman. Wala naman po nililihim sa inyo dito sa Pilipinas. Alam nyo naman po alam nyo po yung katotohanan, di ba? O ganun talaga. ganun talaga yung katotohanan. No, na ine-expect nyo yan. Marami na po nangyari na ganyan. Kaya para maiwasan silang batuhin, yan po yung ginawa nila na nag-announce sila na hindi na sila tatakbo. Hoping na hindi na sila babanatan. Okay? Hindi po eh. Hindi po kami naniniwala dyan dahil ginawa na po yan ng aming Tatay Digong. At hindi po namin tatantanan na ipakita sa buong Pilipinas kung anong leadership ang pwedeng maganap kay Raffy Tulfo. Kasi lantad naman lahat ng mga ginawa niya sa Senado eh. Wala pa po siyang 2 taon na senador. Pero nakita niyo naman po kung paano impact niya sa Senado. Ilan na po yung nasabihan niya ng traidor, ay ng corrupt, at yung inakusahan niya ng corrupt, siya pa magpapatunay na hindi corrupt. Nasaksihan ko yun, nasabi yun. Ilan na yung inuutusan niya ng mga tao ng gobyerno na tanging si BP Sara lang yung nagsabi, sumansala sa ginagawa niya na yun. Kumbaga, yung pagiging grandstanding niya, siya po yun. Wala pong tulong yung iba ron. yung mismong pagiging grandstanding niya na naging resulta ng kaya sila tay ngayon ni BP Sara, dahil din po sa kanyang kagagawan yun. So wag nyo pong isisiyan kasi nag-number 1 siya. Hindi po namin kasalanan yun. Gusto nyo yan eh. Ginusto niya yan. Anyways, balik po tayo rito, no? So, nariyan na yung sitwasyon. Maganda na may mga paliwanag. Kung ang gusto niyo mga paliwanag tungkol po sa batas, maganda po yung mga paliwanag ni Attorney Trixie. Ako kasi yung politics eh. Nakatutok tayo sa diskarteng politika. Okay. Ngayon, eto naman po, no? Bigla lang pumasok dito sa akin. Ito pong vlog. Hindi ko alam kung vlog ng ito po. Vlog po to ng One News PH. Ito, TV5 to eh. Alam niyo naman yung TV5. Diyan po One News PH ba? TV5? Baka mali ako sige, wag na muna natin sabihin TV5. Hindi ako sigurado. Yung One News PH po, ay pinag-uusapan po nila, guest po nila to si Ranjit Ray. Si Ranjit Ray po ay siya po yung Okta Research. Siya po, hindi ko alam kung ano siya ron. Basta siya yung pinuno nun. Kung anong tawag sa kanya, hindi ko po alam. Ranjit Ray. Okay. Ang sinasabi ngayon ni Ranjit Ray, si Raffy Tulfo, nung may nagpa-commission daw sa kanila, may nagpa-commission sa kanila na i-survey Raffy Tulfo 1-on-1 versus Sara Duterte. At ang resulta ng 3 survey ng ginagawa nila, lamang lagi kay si Raffy Tulfo laban kay Sara Duterte. No? Nilalabas niya ngayon. Ang tanong nga nung isa, pangatlo na yan na survey na 1-on-1 si Sara Duterte at si Raffy Tulfo. Pangatlo na tapos hindi nyo nilalabas. Hindi kasi pinapayagan na nagpa-commission na ilabas. Ibig sabihin, may nagpa-commission sa kanila. Sige, iano nyo nga to, i-survey nyo nga kung magwa 1-on-1 si Raffy Tulfo at si Sara Duterte. Pero wag nyong ilalabas. Ganun po yun eh.
Pag ikaw ang nagbayad, pwede mong sabihin na wag nilang ilabas yung resulta. Ako lang ang nakakaalam. Ngayon daw, bakit mo nilalabas ngayon? Tanong, di ba? Bakit mo ngayon nilalabas, Ranjit Rai? Kasi sinabi yan daw sila na ilabas nung nagpa-commission. Tignan nyo yung ginagawa, no? Gagamitin nila yung survey result na yan dahil binabakbakan si Tulfo ngayon ng sari-sari. Manifesto, nilabas yung mga video. Babakbakan na siya kasi number 1 siya eh. Expect nyo yan. Kung hindi po nyo i-expect yan, kung sa tingin po ninyo ay hindi po pwedeng banatan si Tulfo, wag po kayong pumasok sa politika. Pag hindi kayo pumasok sa politika, si Attorney Libayan lang ang babanat sa inyo. Kasi, di ba? Sa Rapid Tulfo in action nakatutok yun eh. Kami po, hindi naman namin kayo babanatan kung hindi kayo papasok sa politika. Pumasok kayo sa politika eh. Politika po to. Hindi po personalan tong atake namin. Wala kaming pakialam sa Rapid Tulfo in action. Di ba? Ang gusto naming ipakita, anong uri kayo ng presidente pag kayo na ang presidente. Tapos na kami riyan. Hindi naman pumapasok si Martin Romualdez. Sayang yung mga collapsible collapsible groups, no? Ang tatapang pamanghingi ng bayad, yun pala. Pag hindi nabayaran, yun po ang problema, no? Pag hindi naman nabayaran, i-collapse pala nila yung kanilang mga grupo. Anyways, ang tanong ko sa iyo, Ranjit Rai, at sa OctaSearch, halatang halata na kayo, no? Alam na namin kung sino po ang una sa mga gagraduate na mga hindi na pagtitiwalaan na survey. Una, wala pa talaga kayong track record na katiwa-tiwala kayo. Kayo ng tanghere, no? Pero katiwa-tiwala kayo sa COVID eh. Ang gaganda ng mga pinagsabi niyo eh. COVID pa lang kayo, wala pa kayong isang presidential election na napapatunayan. Pero ngayon pa lang, parang alam na namin na kayo talaga ay isa sa mga tinatawag nating survey for the sake na i-promote. Kasi bakit? Eto, tinanong to ng taga-Philippine Star sa kanya. Meron bang labanan na one-on-one lang sa Pilipinas? Mula nung pinatupad yung multi-party system, naganap na ba yung one-on-one lang na presidential election? Wala pa naman, di ba? Bakit kayo magsasurvey na one-on-one lang? Di ba? Yun po, makikita nyo talaga na may mga survey company po talaga na pwedeng magamit yung interpretasyon. Hindi lang interpretasyon, pati yung result ay pwede talagang magamit for political purpose. Kasi yung ginagawa ng mga napagkakatiwalaan ng survey company sa normal na, 'di ba? Sino ang mananalo? Sino sa tingin nyo ang mananalo na presidente sa 2020? Kung ngayon, ang eleksyon ng presidential, sinong mananalo? Lahat kasali. Pati si Martin na 3% o 0.5% kasali. Meron ka ba naman na kung maglalaban si Sara Duterte at saka si Rapi Tulfo, sino mananalo? Paano yung iba? Paano si Lenny? Paano si Martin? Paano si Risa Ontiveros? Hindi mo sila isasali? Sa actual, kasali sila. Kaya yung survey na yan, may purpose yan. Winan-on-one mo eh. Di ba? Ano ibig sabihin nun? Is either lahat pro-Duterte, boboto kay Sara, lahat ng anti-Duterte, siyempre, one-on-one lang eh. Hindi naman po one-on-one ang laban. Hindi po katiwa-tiwala. Yung tanong nyo pa lang, hindi po katiwa-tiwala. Kasi wala namang ganyan eh. Tapos hindi nyo pinapakita yung survey result. Tandaan nyo, na ganyan din yung ginawa nila, yung 31% na Makamarcos. Panalo na raw. Lumuhod na raw tayo sa mga Makamarcos dahil 31% sila. Pag binasa mo naman, pag binigyan mo na interpretasyon, 31% lang ang naniniwala kay Marcos.
Interpretasyon lang po yan. Pero ang katotohanan po, anumang interpretasyon nyo sa tanong na sino iboboto mo kung ngayon naganap, statistically tied si Sara Duterte at saka si Raffy Tulfo. Before pa tong nasasaktan, before pa tong may manifesto, di ba? O ngayon, pagkatapos ng manifesto ng mga sundalo, pagkatapos na mapakita, wag niyo pong expect na hindi pwedeng banatan si Tulfo. Ano yan? Meron po bang rules na ganun? O magsasurvey tayo pero bawal banatan si Tulfo, ha? Pag nag-number 1 si Tulfo, bawal na siyang banatan, ha? Tanong po, kailan nyo po sinabi, kayong tatlong magkakapatid, Erwin, Raffy at saka si Ramon Tulfo, kailan kayo nagdeklara na hindi tatakbo si Raffy Tulfo? Ngayon. Bakit ngayon? Kasi napansin nyo, babanatan na eh. Napansin nyo, binibira na siya dahil nagna-number 1. Kung una pa lang, hindi na siya tumakbo na senador, maniniwala kami hindi siya tatakbo. Di ba? 2 taon after na maging senador siya, tsaka nyo sasabihin na hindi siya tatakbong presidente? Kalokohan naman yun. Di ba? Wag kami. Alam na namin yan eh. Hindi po kami pinanganak nung kanina lang. Nagawa na po ni Pangulong Duterte yan. Yung diskarte na yan, hindi nyo na po magagawa yan laban sa isang Duterte. Di ba? Ano po ba ibig sabihin nun? Na ngayon lang kayo after 2 years? Ang tagal-tagal lang kasali si Tulfo. Ang tagal na pong kasali si Raffy Tulfo sa mga survey. O bakit ngayon lang kayo nagpahayag? Matapos tong manifesto. Matapos lumabas tong sinabihan niyang duwag yung sundalo. Sinabihan niya naman talaga kahit 4 years ago. Alam niyo po, yung sinabi mo 4 years ago, si Duterte nga, yung sinabi niya 6 years ago. O 8 years ago. Yung ano ba yung yung jet ski siya. 8 years ago na yun. O 9 years ago. O bakit inuulit-ulit pa rin ngayon? Hindi po yan. Hindi niyo po pwedeng ikatwiran na yan ay 4 years ago sinabi. Sinabi mo pa rin yun. Kahit na gaano katagal yun. hindi pwedeng katwiran na in-splice at matagal nang sinabi yun. Hindi po pwedeng ikatwiran yun. Lalo na kung tatakbuhan mo, lalo na ang kino-question sa iyo yung pagkatao mo. Bakit hindi ko question ng pagkatao mo? Tatakbo ka bilang Pangulo ng Pilipinas. 'Di ba? Hindi po ubra yung basta-basta mas mabilis pa yung pagsasalita kaysa sa pag-iisip kasi delikado po yan. Nakita nyo naman, no? Lalo na ngayon, panahon ngayon. Kung mamanahin, alimbawa lang, kung ganyan pa rin ang sitwasyon natin with China sa West Philippine Sea, mamanahin niya ng susunod na presidente, ay hindi po pwede yung mas matalas yung pananalita kaysa sa pag-iisip na uri ng presidente. Dahil ang presidente po, siya po yung primary architect ng foreign relations. Okay? So nalinaw na po natin. Ulitin ko po. Biktima po tayo. Alam nyo, ako lang yata yung biktima ng fake news na umaamin sa lahat ng vlogger. Kasi ano po ako against po ako dyan eh. Against po ako sa fake news. Kaya isa lang pong patunayan. Napakaingat ko na po sa pagpe-fake news, sa fake news. Pero nabibiktima pa rin tayo. No? Yung pong pinagreakan natin na yung wag na kayo mag-time out kasi ano na ako patapos na ako. Ako na magta-time out dyan kung karapat dapat sila i-time out Tapos na ako, nagpapaalam na ako Okay. Ito po,
yung pong pangyari muli, humingi po ako ng paumanhin sa inyo na nabiktima po tayo ng splice video. Yung pala lumang video na yan. Kasi kita niyo yung reaction ko, akala ko papunta na si Pangulong Marcos sa US eh. Dahil yun yung susunod niya, hindi pala. Narito pa. Narito si Pangulong Marcos, no? Hindi naman po wala papunta. Tsaka very close pa si si BP Sara at tsaka si BP Sara at tsaka ton si First Lady noon. Okay? Okay.